Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga ostot. Buhay nagmumula sa iyo, sapagkat ito'y binibigay po sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa malapay sa buong araw ng malapay no. Papulat sa pandalangin na aming gilagat, Member Banglista, Walde Estrada, amin ang pumaminam ng mga gawa, may gabi kapatawaran, sa mga kami nasumpungan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo natin namin ito pagkasagod ng puso nagsisisi sa oras ito. At sa oras ito malapay noon, sa aming pag-aaral salita, lagi sa aming salita, patabang likod sa ganin, wala magagawa. Basahan lamang, alikabog naman sa harapan, ngunit kami dalawa papapalang espiritual. Sabi mo, mga kapag dako ito, lali ang pumami ng mga bisita. Pagpalang magkalamat sama-sama naming sinasaway, lahat na demonyong hadlang, katugas out, and the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, sabi nga ng ating beloved assistant pastor noon, kapag tayo po mga minamahal ay nalulupaypay, tayo ay nalulungkot, tayo ay sometimes hindi satisfied, ay ang unang naaapektuhan yung ating mga pagpalakpak. Totoo po yan mga minamahal. Kapag ikaw ay problematic, hindi ka makapalakpak sa Diyos. Kapag ikaw ay dissatisfied, mga minamahal, hindi ka makapalakpak. Hindi ka masaya, hindi ka makapalakpak. Kaya napakahalaga mga minamahal na kapag tayo po mga minamahal ay nakakaramdam ng mga bagay na yan, the more na dapat nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa ating pong pag-aaral ngayon, sabang po natin sa kapitulatan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at Member Banglista, ating Evangelist Walde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siguro pakilakas ng konti ang microphone sapagkat hindi namin marinig masyado dito sa harap. Baka kailangan dagdagan natin ng konti. Mga bata, pakiayos lang, mga nanay, mga choir members in charge, pakiayos natin, mas malakas na po ang busis nila kaysa sa amin dito sa pulpito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating po beloved Evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Bubinir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, lahat ng ingay natin ngayon ay medyo pipigilin natin dahil makikinig tayo. Amen? 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 Praise the Lord. Kindly sa ating pong unang talata dito sa ating unang aklat na mata, Korintong Kabanata 13, talatay 4 hanggang 7. Amen. From the 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 13, ang talatay 4 hanggang 7. Ito po yung sinasabi. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay
pinabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pamagataan ang ating pong pag-aaral ngayon, True Love Revisited. Alam po ninyo mga minamahal, marami pong mga tao ang pag pinag-uusapan ay talagang pag-ibig. Sometimes akala natin mga minamahal, everything is okay, everything is fine, everything should be smooth. Amen. Amen. At yan po ang kumbaga sa one of the controversial discussions kung papaano mga minamahal ang tamang definisyon ng tawag na totoong pag-ibig o pag-ibig ng Diyos. Amen? Sometimes, ang pag-ibig na the way how I show it to you, sometimes hindi yun ang tingin natin mga minamahal. Sometimes hindi yun ang the way how you do it, tingin ko iba. So, ibig sabihin mga minamahal, once and for all, ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig na yan? Atin mo ng palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po mga minamahal ay tinuruan ng ating mga minamahal na mangaral, sa pangaral siyempre ng ating minamahal pastor, ng tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig. At yan po mga dapat nananahan sa bawat puso ng anak ng Diyos. Amen? Amen. Kindly first John, bago tayo magpatuloy dyan, unang Juan, ang kabanata 4, talata ay 16. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 4, versikulo 16. At ating nakilala at ating sinampalatayaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng umiibig sa kanyang kapwa sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag iniibig natin mga minamahal, patunay yan mga minamahal na ang Diyos ay nasa atin. Amen? If God is not in us, ang sabi ng talata, we have known that and believe that the love that God hath on us, or to us, God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God. Amen. Ang sino man nananahan sa pag-ibig, ay nananahan sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. But the issue is, how do we describe this love? Paano ba natin ito pasabihin, bigyan ng tinatawag na ilustrasyon or whatever meaning itong pag-ibig na ito na sinasabi ng Biblia na nasa ating pong mga puso. Sabi ng unang talata na ating nabasa, ang pag-ibig daw ay long-suffering. Doon sa ating unang verse, kindly. Sabi diyan, ang pag-ibig daw ay mapagpahinuhod. Sabi na, sabi niyan mga minamahal, wala ka na bang long-suffering kapag for example, need mong agapan at mabawi ang kaluluwa mula sa kamay na mga ginagamit ng kaaway upang pabalikin ang Kristiyano sa mga makalayaw na mga gawain. Kapag ginawa mo ba ito, mga minamahal, wala ka ng pag-ibig sa iyong puso? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga, if we do this, sometimes this is the way how we show our love. Pero sa iba, hindi ito, mga minamahal. Amen? Sabi diyan, dapat daw ang pag-ibig ay magandang loob. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na ba maganda ang loob mo kapag pangangalagaan mo ang mga Kristiyano laban sa mga naninira sa kanilang pananampalataya? Hindi na ba yan maganda ang loob mo? Na kinakailangan to the point na mag-rebuke ka para lang alagaan mo ang mga kaluluwa na sila'y hindi mawala sa kanilang pananampalataya. Sa akin, that's the way how I show love of God. Pero sa iba, hindi nila ito, sabi na, hindi yan pag-ibig. Amen. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating pong numero unong basihan kung paano natin ipakita ang pagmamahal ay base sa ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi sa base sa kalooban mong sarili, hindi sa personal mong unawa, kundi ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pag-ibig daw ay di nananaghili, di nagmamapuri,
Amen. Amen. Kapag tayo ba, masasabi bang tayo'y nagmamapuri? Kapag nagagalit ka dahil bumabalik sa kasalanan ang iyong kapatiran o yung Kristiyanong inaalagaan? Masasabi bang nagmamapuri ka na doon? Amen? Nagmamapuri ka na ba kung kailangan mong i-rebuke ang taong nagiging dahilan para sa pagkakasalang muli ang isang Kristiyano? Sa palagay ko, hindi ito isang kawala, tinatawag natin na pagmamapuri, mga minamahal. Hindi yon. Ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Di mapagpalalo, di nag-uugaling mahalay, di hinahanap ang kanyang sarili sa lahat ng ginagawa, di nayayamot. Amen. Amen. Pagyayamot ba ang tawag kung pagkatapos mong ma-rebuke at humingi ng tawad, pinapatawad mo? Pagyayamot ba ang tawag doon? Amen? Kung ikaw ay gusto magturo at pagkatapos sinuruan mo humingi ng kapatawaran, binibigyan mo ng walang katapusang pagpapatawad, hindi pagyayamot yun. Yun ay tinatawag na pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord, brother! Di ba ang Diyos ay pag-ibig, hindi dapat nagagalit, hindi dapat nasa nananakit ng kalooban? Totoo yun. Hindi dapat nananakit ng kalooban ng mga Kristiyanong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Pero kapag ikaw, mga minamahal, wala kang ginawa sa bawat araw na kundi ang gawa ng kapasawayan, ay dahil kailangan mo rin ng kaligtasan. Kailangan mo rin ng mabuhay ng walang hanggan. Anak ka rin ng Diyos. Isa ka rin ang dahilan kung bakit ang malapay na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw rin ang sinasabi ng Biblia na ipanalangin sila. Ikaw rin sinasabi ng Biblia, mahalin mo ang gumagawa ng masama sa iyo. So whether we like it or not, kailangan namin kayong mahalin. Bagamat ayaw ninyo pasaway, sinasaway namin kayo. Bakit? Mahal na mahal namin kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung totoo yang hindi totoo, yung hindi dapat nagagalit, tingnan niyo yung verse 6, kindly. Ang sabi ng verse 6, hindi nagagalak sa kalikuan. Amen. Amen. Ang pag-ibig daw hindi nagagalak sa kalikuan. Kung ang ginagawa mo ay kalikuan, ano? Pababayaan ka lang? Hindi yun pag-ibig, mga minamahal. Sapagkat ang pag-ibig, ang sabi niya, hindi nagagalak sa kalikuan. Amen? Amen! Kaya pagamat ayaw namin na magalit kayo sa amin, ginagaway pa rin namin. Bakit? Purong pag-ibig ang nananahan sa puso ng inyong mga mangangaral. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kapag totoo ito mga minamahal, talagang dapat hindi ka nagagalit na nakit ng kadamdamin. Bawal ba magalit just to save your loved one o yung ang mga mahal mo being a victim of iniquities? Bawal ba magalit mga minamahal para iligtas ng mga mangangaral ang mga nilalapitan natin para sila'y mahila sa impyerno uli? Bawal ba yun? Magsabi kung sino magsabing bawal yan. Kung totoo yun. Amen? Hindi mo ba pagsasabihan ng iyong anak na napapariwara? Amen? Hindi mo ba i-rebuke ang iyong anak para lamang malaman niya na masamang kanyang ginagawa? At pag siya po mga minamahal ay naisipan niya na siya na mali, ay magbalik siyang muli at maglingkod, gumawa ng kalooban ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Timothy chapter 5 verse 20 up to 21. Kindly, lahat po muna ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly. Amen. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 21, sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba na may mga takot. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang
pag-ayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, sabi diyan, them that sin. Hindi niya sinabi mga minamahal, them that obey the laws of God, the will of God. Hindi. Yung mga tumataliwas sa kalooban ng Diyos. Lahat na nakaunawa niyan, sumigaw na praise the Lord. Them that sin, rebuke before all. Sabi ni Alan, pwede naman kaming kausapin na lang na hindi na kami mapahiya. Ang sabi ng Biblia, kung hindi sana sinabi yan, hindi na namin gagawin. Amen? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero sinabi kasi, them that sin, despite all the warnings, despite all the reminders, tuloy-tuloy pa rin at dumadami ang kanyang galamay at dumarami ang nawawala sa paglilingkod, nanlulupaypay. Pag pinagpalakpak ng mga testimony leaders, hindi makapalakpak, dumadalo yung banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi na maramdaman ng mga Kristiyano dahil sa kagagawa ng kung ano-ano mga bagay. Ano, mananahimik lang ba ang mga mangangaral? Ang sabi niya, rebuke before them all. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kailangan gawin yan? That others may also fear. Amen. Para ang lahat ng mga nag-iisip, matakot sila. Amen? Hindi na nila gawin ito. Iwasan nila ito. Dahil ito pala yung magpapahamak sa kanila. Sabi niyan, I charge thee before God. Inuutusan ko kayo, mga mangangaral, mga kapatid. Hindi lang mga mangangaral yan, kundi maging kayo. Sinasabihan tayong lahat. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Na kapag yung kapatid mo na lumapit sa iyo, gumagawa ng dahilan para ikaw ay mawala sa paglilingkod, magbalita sa iyo ng kung ano-ano mga chismes na dahilan upang manghinang pananampalataya mo. Ang sabi niya, rebuke! Amen! Huwag mong sabihin ikaw ay hindi mangangaral kaya hala mo na lang kayo. Sabi, unga na lang tayo. Ang sabi diyan, kasama tayo magsabi, rebuke them all. I charge thee before God and Lord Jesus Christ, then the angels of that thou observe things without preferring one before another. Walang palakasan diyan, kapatid. Amen? Doing nothing by partiality. Hindi pwedeng porkit elder, hindi na i-rebuke. Hindi porket giver, hindi na i-rebuke. Hindi porket matagal ng Kristiyano, hindi na i-rebuke. Porket siya ay kaibigan mo, hindi na i-rebuke. Do things without partiality. Amen? Amen. Kaya kapag nagmanangaral ang mga ngaral, kung mayroon dapat i-rebuke, nire-rebuke. Kung mayroon dapat purihan, ipinupuri. Kapag mayroon dapat paggalang, ginagala. Bakit? Sapagkat ang sabi yan, do things without partiality. Hindi, sabi, ay, nakalimutan na lang yung ginawa ko. Ako pa nga nagpagawa ng CR eh. Ako pa nga nagpagawa ng kung ano-ano dyan. Yung isang poste doon, ako pa nagbigay nun. Hello? Amen? Amen? Pag tayo nagbigay, hindi tayo nagpapasikat sa Diyos. Tayo nagbibigay dahil yon ay obligasyon ng anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At tandaan niyo mga minamahal, bawat points o bawat point na ating natatanggap, di ba may crown in heaven? Doon sa maraming crowns doon. Amen? Alam na natin, pinag-aralan natin yan. At Beloved Elder, talagang diniskan, daming crowns yun. Amen? Lahat na nakakaalala noon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dami yun. Ang magsasabi noon, hindi ikaw, hindi tayo ang magsasabi noon ng mahal na Panginoon. Amen? Ikaw, dahil ikaw ay parating maaga sa church, ito ang crown mo. Hindi mo sasabihin, minsan lang na-late, mahal na Panginoon. Oops, hindi mo pwedeng maturuan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Kaya sa ating mga magulang sometimes, bakit kailangan natin paluin ang mga anak natin? Bakit kailangan natin silang pagsabihan? Bakit kinakailangan sinturonin? Sometimes meron ng hawak ng sinturon. Amen? Whether bawal nga, ginagawa naman. Amen? Pero bakit naman? Kapag dumarating ang bagay na yun, mga minamahal, take note. The father, the mother na gumagawa niyan, ay ang purpose lang niya, ayaw kanyang mapahamak. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi dyan, Kylie mga minamahal, dito sa Aklat ng Hebrew, Kabanata 12, ang talata ay 6 hanggang 8. Ang sabi diyan, kapag tayo po mga minamahal ay nagkaroon o nakakita ng galit kapag tayo nagkakamali, hindi po ito tanda na tayo po ay mahimagsik na tao. Kundi ito'y tanda ng pagmamahal, totoong pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kylie, Aklat ng Hebrew, Kabanata 12, talata 6 hanggang 8. Amen. Amen. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ng anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. That's right. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos. Hindi po totoo, mga minamahal, na kapag tayo ay nagmamahal, hindi na tayo dapat magalit. Lahat magsabing amen. Hindi rin totoo, mga minamahal, na kapag tayo ay nagmamahal, hindi na tayo magre-review. Amen? Amen? Hindi ibig sabihin na kapag ang tao nagagalit o nagre-rebuke, ibig sabihin yan, wala na silang pag-ibig, wala na silang pagpapahinood, wala na silang kagandahan ng loob. In fact, ang totoong umiibig rejoices not in iniquities. Amen? Amen? Ang totoong umiibig, mga minamahal, nagagalit pag nagkakamali ka para hindi ka mapahamak. Ang totoong umiibig, nagre-rebuke before all, pag may mali, nagkaginagawa para hindi na pamarisan o gayahin ni naman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang kausap mong mga ngaral, puro pag-ibig yan. Amen? Nakita niya, naka-shorts ka na, okay yan, God is love. Nakita ka na, hindi ka na dumadalo, okay yan kapatid, God is love. Nakita niya man, nag-inom na sigarilyo ka, okay yan kapatid, God is love. Anong sinabi ng talata? Natin na ba sa mga minamahal? Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang kapatid mo, bagamat nagkakamali ka, sasabihin sa iyo parati, oo nga, okay lang yan brad, okay lang yan sis, hindi siya nagmamahal sa iyo. Amen? She doesn't care for you or he doesn't care for you. Sapagkat pinababayaan ka na niya mapahamak eh. Amen? Amen? Pero ang sabi niyan, kung ikaw ay totoong nagmamahal sa iyong kapatid, sa iyong anak, sa iyong mahal sa buhay, pag nagkamali, huwag mong ipagkait ang paalaala, huwag mong ipagkait ang galit, huwag mong ipagkait ang anumang kapag re-review dahil kailangan ito mga minamahal para magising sila bumalik sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This is the warning. Kindly Mateo 13:24 hanggang 30. Pakibilis lang po. Amen. Sa Aklat ng Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30, nakasulat, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo,
hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Tatapos sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. That's right. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Take note, mga minamahal, sa totoo lang, never in the mind of God na ang mga mapanirang damo ay mahalo sa mga totoong tanim ng mahal na Panginoon. Binhi ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang pinaminhi ng mahal na Panginoon ay mga mabubuting. Amen? Mga tanim. Pero gabi, may dumating. Naghalo siya ng marami. Nandiyan sa gitna natin, katabi natin, kaharap, sa likod, sa gilid. O nandoon sa kung saan-saan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nagtataka yung mga kanyang mga alip. Paano nagkaroon? Eh di ba ang ganda-ganda ng mga ibinilhi natin? Bakit mayroong lumitaw na mga tao na gagawa ng mga ganyan na mga mapanirang damo? Amen? Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang kaaway ang gumawa ng bagay na yan. Amen. Lahat ng hindi na-impluensya na ng kaaway para maging mapanirang damo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag niyong hahayaan, mga minamahal. Amen? Amen? Dahil talagang kapag hindi mo alam yan, bigla ka na magising, ay, isa ka na pala sa mga mapanirang damo. Amen? Tanong, ano ba ang tungkol sa mga mapanirang damo? Paano ba natin sila makikilala? Amen. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi diyan, kindly, Mateo 7:15, kindly. From the book of Matthew chapter 7 verse 15. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talatay 15, tapos sinasabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mahirap pala silang makilala, mga minamahal. Amen. Bakit? Sapat ang sabi ng talata, sabi diyan, sila daw po, mga minamahal, ay talagang nakadamit tupa. Katulad mo at katulad ko. Amen. Kristiyano rin yan. Bait-bait. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi lahat na mabait ay Kristiyano. Amen. May mga nagbabait-baitan diyan. Pero sa dulo, kukunin ka mula sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong papayagan yan sapagkat ang kausap mo, mapanirang damo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga mapanirang damo, they project, they are the victims to get the sentiments from others. Sasabihin nila, ako'y biktima, ako'y inapi, ako'y napahiya. Amen? Ako'y naging kawawa, pinagkaitan ng pagmamahal ng mga mangangaral. Yan ang ipapakita niya sa inyo. Ay, kapag nadali ka niya, chuing, na ganyan ka sa liig, mamaya sasabi mo, talagang ganyan nga sila? Oo nga. Amen? Ay, kapag hindi ka nag-iingat. Amen? Pero kadalasan nito, mga minamahal, sa totoo lang, hindi sila madaling makilala. Sapagkat sila po, mga minamahal, ay talagang nagmumukhang parang aping-api. Amen? Ikukwento nila kung paano sila napaya, pero hindi nila ikukwento kung paano ang dahilan, bakit sila na-rebuke, bakit sila napangaralan, bakit sila napahiya. Hindi nila ikukwento yun. Kasi pag kinuwento, di ka na magiging kampi sa kanya.
Amen? Kaya gagawin niya, ipoproject niya na siya kawawang kawawa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sila yung magsisilbi. For example, may kawawang kawawa. Meron na namang mas lalapit, higher level. Tawag sa kanya, mga light of the shining armor. Amen? Alam niyo mga minamahal, o nakatelevise naman tayo. Alam niyo yung mga makakaliwang grupo, mga New People's Army na kung talagang hindi naman ginagamit talaga naman yung kanilang fundamentals nila. Ginagamit na para mangurakot, mga minamahal. Amen? Itong strategy nila. Ang dami kong kausap mga minamahal sa Bulacan. Amen? Pupunta nila kapag nagbigay, for example, hindi ka nabigyan ng tupad. Hindi ka nakatanggap ng DSWD. Amen? Nagkaroon ng COVID-19, nalaktawan ang pangalan mo. Sila yung lalapit kagad sa'yo. Knight and shining armor. Sasabihin, talagang ganyan ang gobyerno. Amen? Bigyan kita ng isang saluk. Sa totoo lang, kailangan ko yan eh. Pero dahil kawawa ka at mahalaga ka sa amin, ibibigay. Maya-maya, isa ka na sa kanila. Amen. Ganon din ang strategy ng Diablo na yan, dito. Pag nakita nila mga parang aping-api ka, lalapitan ka nila. Sasabihin nila, oo, talagang ganyan yan. Pero huwag kang mag-alala. Amen? Akala mo silang malalapitan. Every time na may problema ka, lalapit ka doon. Every time na, ito kayo. Magkumpul-kumpul kayo doon. Di nyo nalalaman, mga minamahal, nagiging lumalaki ang galit sa inyong dibdib, natatabunan na ang pag-ibig na ibinigay ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pagbalik mo dito, akala mo Kristiyano ka pa rin, pero wala ka nang hinanap kundi ang mali ng mga nakikita. Hindi mo na mararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? Puro mali ang hinahanap mo. Hindi mo hinahanap ang mahal na Panginoon. Ang hinahanap mo, yung pagkakamali ng taong kinagagalitan mo. Yun. Kapag may taong ganun, mapanirang damo yun. Iwasan mo. Amen? Brad, ba't hindi kunin ng mahal na Panginoon ang mga yan? Sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyong bubunutin. Baka sa pagbunot ninyo, masama ang mga tunay na anak ng Diyos. Grabing pagmamahal yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oo, sa totoo lang. Bakit? O kaya, pagsabihan natin at sabihin natin, charge natin ng libel ang mga yan. Sa totoo lang, may mga korte. Ipakulong natin ang mga yan. Amen? Sa totoo, we can do that. Yung mga mahal nila sa buhay na mga maiinit. Siyempre sila rin ay mawala. Masasaktan sila. Ba't yung ginagana ng kamag-anak ko? Ba't yung ginagana anak ko? Tatay ko? Ba't yung ginaganyan? Maya, pati sila mawawala rin. Naku nyo? Amen? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, hayaan nyo lang sila. Darating ang panahon, kapag darating na ang pag-ani, iipunin sila lahat, itatali, susunugin. Yung mga taong naghintay sa mahal na Panginoon, hindi apekto sa mapanirang damo, sila iipunin kasama ng mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. So clear na tayo dyan mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit hindi pa sila pinaparos at hindi natin kailangan silang idemanda. Amen? Sa totoo lang. Iilan lang yan. Pero napaka-makapangyarihan sila dahil kumikilos sila ng palihim. At kapag hindi ka nag-ingat, maya-maya kasama ka na. Amen? Amen. Lahat ng mga hindi mapanirang damo dito, sumigaw ng praise the Lord. Magbantay. Amen? Sapagkat maaaring lahat tayo maging biktima niyan. Kaya kailangan magpakainit at gumanap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mateo 27, talatay 20 hanggang 23. Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 27, versikulo 20 hanggang 23. Inadyukan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan
at sinabi nila, si Barabas. 22, sinabi sa kanila, di palito, ang mga gagawin kay Jesus, Pilato, hindi palito. Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. 23, at sinabi niya, bakit anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Ang mga mapanirang damo, sila po yung mga tinatawag natin mga mirasol. Sorry sa ating mga kapatid, may pangalan mirasol dito, no? Hindi po kayo ang aking tinutukoy. Ito yung mga marisol natin. Mare, sulsol. Di ba? Nagsusulsol. Kaya nakita niyo yung talata? Ibalik sa Tagalog, mga minamahal, sa 20. Inudyukan. Amen. Pag sinabi, sinulsulan. Amen. Other way of saying. Kaya kapag ugali ng taong kausap mo ay manunulsol o marisol, amen, ay mapanirang damo yan, sigurado yan. Ito yung mga tao na kung saan mga minamahal, ikaw ang laging ipupush. Sige na, ikaw na. Kayang-kaya mo yan. Pero sila nakatago. Amen? Kaya kapag nakita na pahamak ka na, sabay tago. Ay, hindi ako kasama dyan. Amen? Hahayaan ka nila. Bakit? Marisol kasi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Mateo 26, talata 59 hanggang 62. Amen. Matthew 26 verses 59 up to 62. Amen. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 29 hanggang... No. 26, talata 59 hanggang 62. Amen. 26, versikulo 59 hanggang 62. Amen. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patutuong kabuluanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang may papatay. At diaw hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiyarap ng mga saksing bulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa at nangagsabi, sinabi ng taong ito, maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na. Tingnan nyo ang mga mapanirang damo, they fabricate lies as a proof just to convince and get what they personally want. Kung tingnan niyo yung mga minamahal, ang mga papersonality ang buong Sanhedrin ay nagsihanap ng patutong kabulaanan laban kay Jesus. Nakita niyo? Hindi sila naghahanap ng patutuong totoo. Ang hinahanap nila ay patutuong kabulaanan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag mapanirang damo ang kausap mo, hindi niya makikita yung napakaraming ginawa mong maganda. Ang nakikita niya yung pangit na ginawa mo. Amen? Sa totoo lang. Nakita niyo kung minsan mga galit tayo sa mga mangangaral. Amen? Ano ba yung mangangaral natin? Galit, naninigaw. Pero hindi niya nakita mga minamahal nung ipangulo itong paggagawa ng chapel natin para hindi tayo mabasa sa ulan. Hindi natin nakikita mga minamahal na kapag tayo po may karamdaman, dumadalangin sila para tayo pagalingin. Hindi natin nakikita mga minamahal, nakita yung gandang upuan. Amen? Nagsusulisit para sa mga para mayroon kang maupuan. Meron tayong mga electric pan, kuryente. Grabe, most of their budget, ibinibigyan ng mga minamahal, ibinibigay sa kuryente para hindi tayo mainitan. Hindi natin nakikita yon. Bakit? Mapanirang damo kasi tayo. Amen. Amen. Ang nakikita natin, bakit mabaho ang CR? Bakit yung magagalitin? Bakit ano ba yan? Saan ka nakakita ng church na perpekto? Sige nga. Amen? Maraming church sa Singapore, sa
hindi sa pagmalaki, pumunta ako sa Korea, punta sa Europe, mga minamahal. Ang gaganda ng church nila. Pero, hindi mo madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Dito, walang aircon. Amen? Kapag umulan, tumutulo. Amen? Pero damang-dama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin mga minamahal, instead na ipagkwento mo yung naputubutulong bubong, magsikap tayo, pagpalain tayo ng Panginoon, gamitin ka, bumili ng yero para mawala na yung pagtulo na yan. Yan ang sinasabing balikatan ng mga anak ng Diyos. Hindi tumitingin ng mali. Tinitingnan mo ano may gagawa mo para maging malakas, matibay, nagkakaisa ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga taong ito, sila yung nagsasabi parati kapag may gusto nilang sabihin, sinabi ng kapatiran. Ginagamit ang ating pangalan. Pero sa totoo lang, sila nga may gusto. Amen. Amen. Sabi kasi ng kapatiran eh. Pero sa totoo lang, sila nga may gusto. Naging speaker of the house. Pero iba yung sinasabi niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dumadalo. Meron bang mga sinasabi niya? Dumadalo mga kapatiran dahil tinatakot lang sila. Kaya sila dumadalo. Ano ba naman yan? Sino ba naman nanakot sa atin para tayo pagpalain? Lahat tayo hindi po ng Diyos. Amen? Kaya nga iniitak tayo ng ating mga magulang. Huwag kang dadalo sa overnight. Pero maski na tayo iniitak, anong ginagawa natin? Maski na tayo itakin, tuloy-tuloy pa rin ang pagdalo sa overnight. Bakit? Ang nagturo sa atin para ganapin ang ating kaligtasan, hindi ang mga mangaral, hindi ang mga kung sino mga nandiyan na kausap mo. Ang naglagak sa iyong puso, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Harangan ka man ang kanyon. Nakita nyo, COVID-19? Sinasabi na tulog na ang Diyos Diyo, bakit tuloy-tuloy pa rin? Maski na minumura sila, pinapahiya sila, mga Kristiyano, tuloy-tuloy pa rin, ginaganap, dumadalo pa rin, bagamat may COVID-19. Hindi dahil sa tao yon. Yun, Diyos ang naglagay sa puso mo para ikaw ganapin mo ang utos ng mahal na Panginoon, ang iyong kaligtasan, dahil mahal mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yung mga minamahal, ang mga bagay na kuminsan akala natin buong iglesia ang nagsasabi sa mga pinaggagawa nila. Ba naman yan? Magagaling magre-report ang mga Kristiyanong ito na mga mapanirang damo. Amen? Sa totoo lang mga minamahal, ito yung nanggagaling sa aking damdamin. Kaya ko rin mag-report, mga minamahal, sa totoo lang. Kaya kong mag-Facebook. Pero bakit hindi ko ginagawa? Sapagkat ako'y naniniwala sa turo naman na pastor, matuto kayong magpasakop sa mga namiminuno sa inyo. Amen? Sa totoo lang, malapit-lapit na ako. Ano kaya? Mag-message din ako. Ano kaya? Kaya kung ginagawa ito mga minamahal, hindi nyo naririnig ang mga Kristiyanong tumatawag sa akin. Nasaan ang beloved ordained preacher? Bakit hindi na namin siya naririnig? Hindi nyo naririnig yun. Tingnan nyo ginagawa nyo sa mga Kristiyano. Iilan lang kayo. Pero pinaparusahan nyo kami. Amen! Gusto namin makinig ang totoo pangaral. Hindi na kung anong pinubula-bula lang kami. Magalit kung kinakailangan magalit. Puro pagmamahal sa mga taong dapat mahalin. Yun ang totoong turo ng mga pastor. Turo ng Diyos. Turo na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, subukan niyong marinig ang mga Kristiyanong tumatawag at naghahanap ng totoong pangaral. Kaya nakita niyo minsan na sabi namin, pagpasensyahan niyo ang inyong mga beloved elders. Amen? Kaya kong mag-English. Kaya namin magbasa ng Biblia, mangaral sa inyong buong maghapon. Pero iba ang anointing ng mga sinugo na mamumununo sa bawat isa sa atin. Amen? Amen! Hindi namin magawa yan. Amen? Magaling man kami. Ikaw magaling mo mangaral mo, minamahal. Ang galing-galing mag-English. Pero hindi yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan ay ang pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan ay pagmana ng buhay na walang hanggan.
Ang pinag-uusapan ay kinakailangan sabihin ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sinasabi niyong galit, mga minamahal, panakot, lahat yan hinahanap-hanap ng napakaraming Kristiyano dito sa San Carlos City. Kung hindi ganon, 22 years na pangangaral dito, hindi tayo tatagal. Hindi tayo dadaming ganito. Hindi ganito ang ating iglesia. Hindi ganito yung mga natin nandun sa ibang mga churches outside. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng tama. Natuto tayo ng totoong pangangaral katulad ng pangangaral, mahal pastor. Everybody shout, praise the Lord. Sino magsabi na hindi yung narinig kailanman ng mahal na pastor na galit kapag ikaw ay nagkamali? Even television. Amen? Amen? Nagagalit. Bakit? Dahil grabing pagmamahal ang namumutayo sa kanyang malabit, kanyang puso. Ayaw niya tayo, mga minamahal, na tayo'y mapunta, mapahamak doon sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Last 2 verses, kindly. Dito sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 10, talatay 11 hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Beloved 1, instrumentalist, please. aklat ng 1, kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 13. Ito po nakasulat. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Nasaan itong mga magagaling na sinasabing sila yung tama? Nasaan sila ngayon? Bakit pinababayaan tayo na tayo lang? Dapat sila ngayon tatayo dito. Dahil sila yung nagtaga-report eh. Magagaling sila mag-report eh. Mga kapatid, maawa kayo sa sarili nyo kung sino man kayo. Hindi ko kayo kilala. Amen. Pagkatandaan nyo itong huling talata, unang kronika, ang kabanata ay 16, talata ay 18 hanggang 22. First Chronicles chapter 16, verses 18 up to 22. Amen. Sa aklat ng unang mga kronika, kabanata ay 16, versikulo 18 hanggang 22. hanggang 22. Amen. At sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana, noong kayo'y kakaunting tao sa bilang. Oo, totoong kaunti at nangakikipamayan doon. At sila'y nagsiyaon sa bansa at mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis na gawan sila ninuman ng kasamaan. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaring ngayon, ito nagagaling sa isang tapat na kapatid na nagmamahal sa inyo. Whoever you are, I don't know who you are. Amen. 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 Yung mga anak ng Diyos, maaaring masabi mong natalo sila, nagkalat-kalat. Pero pagkatandaan nyo, habang sila ay kalat-kalat, dahil walang mag-aalaga sa kanila, ni isa man walang pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, touch not my anointed. Amen? Touch not my prophet. Touch not my teachers. Touch not my children. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Mahalin ninyo ang buhay niyo. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon.
Tayo po natin tumayo, umawit tayo sa ating malapit. Ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus, Ikaw lang bigay pansin, ang tanging nagmahal sa Jesus, nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Salamat! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah! Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay hanggang kailan ba sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Dahil po natin yung awit mo, minamahal. Oh, Jesus, bigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagat sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay inalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Thank you, Lord! Hallelujah, 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 hallelujah! Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Praise the Lord! Dahil inagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba.
Mga minamahal, sa lahat ng mga tumatawag, sa lahat ng mga nagtatanong, sa lahat, akala nila pinabayaan na. Sabi ng huling talata na ating nabasa, bawat hibig ng kanyang mga anak naririnig ng mahal na Panginoon. Bawat dalangin mo, kapatid, naririnig ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Kaya nga sabi ng awitin, siya lang ang nagbigay pansin sa atin. Sing this from the bottom of your hearts. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ay ka! Ang sagot sa Wala! iba, Jesus ay nalala. Cry unto Him! Umiyak tayo sa Diyos, mami na mahal! Narinig naman ang Panginoon bawat ibig ng bawat isa! Hallelujah! Ang sagot sa aking dalangin, wala nang ba, Jesus, inaalala ko na. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sagot Sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. nalalaman ko sa iyo. Ako'y may mahalaga. O salamat, nakilala kita. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Ating ipabot sa Diyos ang ating mga panalangin. Walang bagay na napakahirap sa Diyos. Tayo po naman ang dakilang Diyos sa mga bandang sa ipangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Marami sa aming mga kapatid ang grabing kalungkutan sa oras na ito. Nakangiti. Pero hindi ba yung grabe nararamdaman sa kanilang puso pagkauhaw sa iyong totoong salita. Alam namin walang bagay na naliligid sa iyo. Huwag mo kaming pababayaan. Alam namin mahalaga sa iyo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami. Malakasin mo kami. Alisin mo kalungkutan sa aming mga puso. Turuan mo kami humakbang ng aming pananampalataya patungo sa iyong buhay na walang hanggan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan.
Huwag mo ipakita sa amin. Huwag naming tutukan ang mga bagay na nakakapagpahina sa aming pananampalataya. Kundi ang ginagawa mo sa bawat araw ng mga pagpapala upang ikaw ay aming madakila at mapasalamatan. Sa pandalangin ng aming ginagalang at minimaribang lista, Estrada Almeida, ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin personal, sa ating mga karamdaman. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamarapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa bandalangin ng aming ginagamit, Member Banglista, Estrada Almeida, ay minaman ng mga gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong karamdaman. TB, diabetes, cancer, high blood, COVID-19. We come out in Jesus' mighty name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, mga karamdaman, pagkababisig sa palulapaypay, mga gawa ng kaaway, come to cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Unbelief and doubts cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Bagat tunay nga mga minamahal, huwag magbibiro na marami na pong grabe mga patotoo. Sa pagsagawa nila ng bagay na ito, kanilang natatanggap ang kanilang mga ipinapanalangin sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga